Magandang gabi, Oriental Mindoro, ika-15 sa buwan ng Setyembre taong 2014. Ito po ang TVNet Newsline. Sa ulo ng ating mga balita, klase sa lungsod at inumpang lugar kansilado alinsunod sa anunsyo ng pamahalaang nasyonal. Long Green Line Parade tampok sa kick-off activity ng Girl Scout Week. Oath-taking ceremony ng Calapan City Women's Group mula sa District 3, AD Naos. At sa detalye ng ating mga balita, nagtipon ng mga kababaihan mula sa District 3 sa lungsod para sa oath-taking ceremony ng Calapan City Women's Group na may temang kababaihan kaagapay sa patuloy na pag-unlad ng lungsod ng Calapan sa pangunguna ni Mayor Arnam Panaligan kasama sina Local Council of Women President Konsehala Loribel Tanyag at Local Council of Women Vice President Konsehal Josie Miria na pinangiswaan ni Women Coordinator Maria Teresa Duca at nadinaluhan din ni City Health Card Program Manager Julieta Paduada, mga punong barangay at iba pa na ginanap sa covered court ng Barangay Lalud, lungsod ng Calapan, ika-13 ng Setyembre. Ayon kay Women Coordinator Duca, layunin na nasabing aktibidad na maging kabahagi ang mga kababaihan sa mga proyekto ng pamahalaan lungsod tulad ng pagbibigay ng mga livelihood programs. Dito nagbibigay sila ng libreng pagsasanay para sa nasabing grupo. Aniya pa, mas mabuting bigyan na lamang sila ng sapat na kaalaman kaysa sa perang pampuhunan sa kadahilan ng hindi ito naging epektibo at ito ay nasasayang lamang. Nagbigay naman ng isang mainit na pagbati si Mayor Arnam Panaligan para sa lahat na nagsipagdalo sa nasabing programa. Aniya pa, nais siyang mabigyan ng magandang programa ang mga kababaihan at magkaroon ng isang matatag at matibay na organisasyon para sa mga kababaihan ng lungsod. Samantala, tampok rin sa nasabing programa ang pagbibigay ng health card para sa mga kababaihan. At magbabalik po ang TVNet Newsline makalipas lamang ang ilang paalala. Sa mahabang panahon, walang naitatalang kaso ng tikdas sa lungsod ng Calapan. Ngunit sa unang kwarto ng taong 2014, narehistro ang ilang kaso nito. Mali ang paniniwalang ang tigdas ay karaniwang sakit na pagdadaanan ng lahat ng mga bata na sadyang malalagpasan at lilipas din. Kaya bilang pagsisiguro sa kaligtasan ng mga bata, kailangang malaman ng lahat kung ano ba talaga ang tigdas. Ang tigdas ay isang nakakahawang sakit na karaniwang apektado ay mga batang may edad 6 na buwan hanggang 12 taong gulang. Ito ay galing sa measles virus at kadalasang mga bata ang nagkakaroon nito. Nagkakatigdas ang isang tao kapag naipasa ng isang may sakit ang virus sa pamamagitan ng ubo o pagbahin. Lalabas ang sintomas nito matapos ang 8 hanggang 12 araw. Kalimitang sintomas ng tigdas ay ang lagnat na tumitindi pagdating ng 4 hanggang 5 araw, sipon at ubo, pamumula at pagmumuta ng mga mata at kakaibang rashes sa buong katawan. Nararapat lamang na kumonsulta sa health center kung may lagnat para mabigyan ng tamang lunas at magsadya sa malapit na ospital kung nakakaranas na ng hirap sa paghinga, pag-inom at pagkain at nakakaramdam na ng panghihina. Maaring makakamatay ang tigdas dulot ng komplikasyon tulad ng pulmonya at posible ding magkaroon ng infeksyon sa tenga na pwedeng kumalat sa utak. Maiiwasan ito kung masisigurong mabibigyan ng gatas ng ina ang bata mula pagkapanganak hanggang 2 taong gulang o higit pa para lumakas ang resistensya. Pabakunahan ng 2 beses laban sa tigdas ang mga bata sa edad na 9 na buwan at 1 taong gulang sa pinakamalapit na health center. Kailangan kumpleto ang 2 bakuna para sa higit na proteksyon laban sa tigdas. Para makasiguro, samantalahin natin ang pagkakataon sa tulong ng pamahalaang lungsod kasama ang Oriental Mindoro Medical Society sapagkat magkakaroon ng malawakang pagbabakuna laban sa tigdas at polio sa buong buwan ng Setyembre sa lahat ng mga batang 5 taon pababa. Kami sa City Health and Sanitation Department ay naghihikayat sa lahat na magpabakuna sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar. Maaaring makipag-ugnayan sa inyong mga barangay health workers para sa schedule ng malawakang bakuna sa inyong barangay.
Sa One Calapan, una lagi ang magandang kalusugan. Prioridad ni Mayor Alan C. Panaligan ang healthcare service delivery para sa isang malusog na lungsod. Baby, magpabakuna para maging ligtas. Ligtas, ligtas. Okay na. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTV. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTV. Hindi naging hadlang ang masungit na lagay ng panahon ng ilunsad ng Pilipinas Shell ang mas pinagandang loyalty reward na mas kilala sa tawag na Pepeng Pasada Club sa Jercon Shell Station sa Barangay Camilmil, Lungsod ng Calapan noong nakaraang Sabado, ika-13 ng Setyembre taong kasalukuyan. Ang pagtitipon ay pinangunahan ng may-ari na nasabing station na si Mr. Jerry Concepcion, katuwang ang mga empleyado na nasabing gasolinahan na dinaluhan ng mga miyembro at mga interesado pang maging kasapi na nabibilang sa hanay ng pampublikong transportasyon gaya ng tricycle, jeepney at van. Hinati sa dalawang bahagi ang pagtitipon. Sa unang bahagi, pinaliwanag ni Ginoong Jerome David, Retail Territory Manager ng Pilipinas Shell Petroleum Corporation, kung ano ang Pepeng Pasada Loyalty Program, paano ang paglahok at ang mga benepisyo nito. Aniya pa layunin ng Shell na mapaginhawa ang buhay ng mga tumatangkilik sa produkto nito gamit ang Pepeng Pasada Program at matulungan ang mga miyembro sa pamamagitan ng SIR o Scholarship Insurance Reward. Ang Pepeng Pasada Loyalty Club ay loyalty program ng Philippines Shell Petroleum Corporation para sa ating mga suking public utility vehicle drivers. So pag sinabi natin na PUV drivers, sila yung mga drivers ng van, ng tricycle, multicab, jeep, even mga bangka. So sa pamamagitan ng programang ito, natutulungan ng Shell ang ating mga driver sa kanilang hanap buhay. Bakit kamo? Kasi sa pamamagitan ng programang ito, maaari sila makakuha ng tatlong klase ng benepisyo. Yung tinatawag namin na SIR o SIR. S bilang scholarship, I bilang insurance, at R mga rewards. So sa scholarship, kung sila ay aktibong miyembro, meaning dito sila loyal na nagpapagas sa Shell, maaari sila makakuha ng libreng vocational course, no? Hindi lamang sa driver, pati rin sa kanyang anak, maaaring asawa, kapatid, pamangkin, o mga kamag-anak. Insurance, kung may mangyari sa ating mga driver, kasi alam naman natin na kahit ayaw natin ito, kasama sa trabaho ang nabuhay ng ating mga kasamang driver ang mga ganitong aksidente. So meron silang makukuha mga benefits o assistance from Shell kapag nangyari yun sa kanila. Ikatlo ay rewards. No? So rewards, yung magpapaga sila, nakakakuha sila ng mga puntos, at yung mga puntos na yun ay maaari nilang ipapalit sa mga iba-ibang appliances gaya ng TV, DVD, no, at cellphone. So, paano ba sumali dito sa programang ito? Napakadali lamang, no? Kung ikaw ay isang PUV driver, kung meron ka lang lisensya galing sa LTO, at dalhin mo lang yung sasakyan mo na public utility vehicle na syempre yellow plated dapat, punta ka lang sa kahit anong stasyon ng Shell at mag-apply ka ng maging miyembro ng PPC. At after nun, bibigyan ka ng card. So yung card na yon pwede mong itago. At tinugapagas ka o bibili ng mga langis o lubricants sa ating istasyon, pwede mong gamitin yon para makakalap ka ng puntos. So ngayong hapon, ang ginawa namin, sinama namin ang lahat ng mga PUV drivers dito sa Calapan upang ipaalala sa kanila kung ano ba ang programang ito at kung paano ito makakatulong sa kanilang mga buhay. No? At makikita nyo na masaya na bukod sa mga pagpapaalala
namin tungkol sa Pepeng Pasada, pinaalalahanan din namin sila na sa pamamagitan ng tulong ng mga pulis o highway patrol sa mga dapat nilang tandaan kapag sila ay nagmamaneho, gaya ng mga sign sa ating daan, no? Na makakaiwas din sa kanilang sa aksidente kapag sila ay nasa daan para trabaho. So, inaayahan ko ang mga bawat isa na mga bawat driver na nanonood ng palabas na ito, kung ikaw ay nais mo na makakuha rin ng mga benepisyo gaya ng nabanggit ko na scholarship, insurance at reward, punta ka lang sa kanilang stasyon ng Shell at maging miyembro ka ng Pepeng Pasada Club at tutulungan ka namin, no, sa iyong hanap buhay at sa iyong araw-araw na pamumuhay bilang isang driver. Sinundan naman ito ng pagbabahagi ni PO2 Joel Garcia na kumakatawan kay Provincial Highway Patrol Group Team Leader SPO4 Nestor Garcia ng mga mahalagang kaalaman din sa road safety, gaya ng kabilang na dito ang paggamit ng blow bag. Tinalakay din sa nasabing aktibidad kung paano kukuha ng clearance kung ikaw ay nakabili ng segunda mano sasakyan at kung paano ang proseso sa pagpapalit naman ng kulay o change color, engine chassis, implementasyon ng TOP at iba pa. Matapos magparehistro, nagkaroon ng munting salo-salo, raffle, palaro gaya ng Bring Me Contest, video kit, challenge at libreng gupit. Halos lahat na nagsidalo ay matatagal ng mga miyembro ng Pepeng Pasada, habang iba naman ay nagpahayag ng pagnanais na makasali. More or less mga 8 years. Ano po yung mga nakuha ng reward o yung point system niyo po? Ano po nakuha niyo sa... May t-shirt, may toaster, bread toaster, umbrella. Ako, daming umbrella. At saka, ano pa nga ito? Dami, nalimutan ko na yung iba eh. May mga, at saka itong ang pinakahuli, itong Coke. Ilang case ang nakuha ko niyan? Sa 2,000, isang 1.5. Kasi po, bukod po dun sa mga naunang miyembro, nalaman ko na bukod sa makaka-discount ka na ng malaki, marami ka pang benefisyong makukuha. Okay, salamat. Ang tabayanan na iba pang mga balita, makalipas lamang ilang paalala. Mula sa PCSO, Bingo Milyonaryo, Bingo 3, BIN, premyo 2,000 piso. Bingo 4, BING, premyo 20,000 piso. Bingo 5, BINGO, jackpot 150,000 piso. Bingo 6, BINGOM, jackpot 4,000,000 piso. Bingo 2, OM, premyo 4,000 piso. Tumulong at manalo, maging milyonaryo sa 5 piso. Available na sa Bingo Mindoro. Maging retailer na. Visit our website at www.bingomindoro.ph. Bingo Milyonaryo, Bingo Milyonaryo, tumulong. For all types of advertisement and announcement for Channel 3 and Channel 10. Either VTR or line ads. Not just for local subscription but also international for a much affordable cost. But wait, there's more! You can now enjoy watching latest news update and other events by logging in at our YouTube account. Just type TVNet Newsline. For inquiries and information, visit us at TVNet Main Office, GLC Building, Juan Luna Street, San Vicente North, Calapan City, Oriental, Mindoro, or you may call 043-288-4240. Pagpapatuloy ng ating mga balita,
Punsod ang mga pag-ulang dala ng Bagyong Luis at ng pinalakas nitong hanging habagat. Suspendido ang klase sa lahat ng antas sa mga probinsya ng Mindoro at ilang panglalawigan. Ito ang anunsyo ng pamahalang nasyonal na gumulat sa mga taga-Calapan lalo pa at wala namang masyadong ulan at unti-unti nang gumaganda ang panahon sa lungsod. Ayon kay DepEd Calapan City Division Superintendent Dr. Susana Bautista, dahil mula sa national government ang anunsyo, kailangang sumunod. Ganun pa man ang mga guro, punong guro at iba pang personnel ng mga pampublikong eskwelahan sa lungsod ay inatasang pumasok. Maaari naman ang magkaroon ng make-up class ang mga estudyante sa pamamagitan ng ekstensyon ng oras ng klase. Samantala, ayon kay Pag-asa Calapang Weather Observer Rainier Mago, nagsumite lamang sila ng ulat sa Central Office at wala sa kanila suwestyon o desisyon hinggil sa bagay na tulad nito. Tayo nagpapadala lang tayo ng mga data.